May isang magandang tula sa aklat ni Isaias. Katatapos lang wasakin ang lungsod ng Jerusalem. Winasak ito ng Babylonia, isang malaking imperyo sa Hilaga. At lahat ng mga Hudyo ay ipinatapon para maging bihag. Pero may kakaunting naiwan sa lungsod at nagtataka sila. Ano bang nangyari? Pinabayaan na ba tayo ng Diyos? Oo nga, kasi ang Jerusalem dapat ang lungsod kung saan maghahari ang Diyos sa mundo para maghatid ng kapayapaan at pagpapala sa lahat. Sinasabi ni Isaias na ang pagkawasak ng Jerusalem ay kagagawan rin mismo ng Israel. Tinalikuran nila ang kanilang Diyos. Pinili nilang maging masama. Kaya winasak ang kanilang lungsod, pati ang templo. Oo, parang nawala lahat. Pero nagpatuloy ang tula. May bantay sa mga pader ng lungsod at sa malalayong lugar, sa mga burol, ay may makikita tayong isang tagapagbalita. Tumatakbo siya patungo sa lungsod. Tumatakbo siya at sumisigaw, "Magandang balita!" Sinabi ni Isaias, ang gandang makita sa ibabaw ng mga bundok ang mga paa na nagdadala ng magandang balita. Magandang mga paa? Oo, maganda ang mga paa dahil nagdadala ito ng magandang mensahe. Ano ang mensahe? Kahit panawasak ang Jerusalem, naghahari pa rin ang Diyos ng Israel. At darating ang araw na ang Diyos mismo ay babalik sa lungsod na ito. Kukunin ang kanyang trono at magkakaroon ng kapayapaan. At umaawit ang mga bantay sa galak dahil sa magandang balita na ang kanilang Diyos ay naghahari pa rin. Ngayon, sa bagong tipan, makikita natin ang kaparehong pangungusap na ito. Ang magandang balita. Ito ay ang salitang Greek, euangelion. Minsan ay sinasalin ito sa salitang ebanghelyo. Kaya pag sinabi ng mga Kristiyano, naniniwala ka ba sa ebanghelyo? Ibig sabihin nila ay, naniniwala ka ba sa balita? Pero hindi lang isang simpleng balita. Sa Biblia, ang pangungusap na ito ay palaging tumutukoy sa pagpapahayag ng pagdating ng isang bagong hari. Sa bagong tipan, ginamit ng mga ebanghelyo ang pangungusap na ito para ilahad ang kabuuan ng mga aral ni Jesus. Sinabi nila na pumunta siya sa iba't ibang lugar para ipahayag ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. So para kay Jesus, isa siyang tagapagbalita. Pinapahayag niya ang balita na ang Diyos ay naghahari. Oo. Pero ang paglalarawan niya tungkol sa paghahari ng Diyos ay nakakagulat sa lahat. Ibig kong sabihin, isipin mo, ang isang makapangyarihan at matagumpay na kaharian ay kailangang malakas. Kayang ipatupad ang anumang gusto nito at may kakayahang talunin ng mga kaaway. Pero sinabi ni Jesus na ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos ay ang pinakamahina. Ang taong nagmamahal at naglilingkod sa mga dukha. Sinabi niya na nabubuhay ka sa ilalim ng paghahari ng Diyos kapag nilalabanan mo ang kasamaan. Minamahal ang iyong mga kaaway, pinapatawad sila, at nagsisika para magkaroon ng kapayapaan. Ito ay isang pabaliktad na kaharian. Ngayon, sinabi rin ni Jesus na ang kahariang ito ay darating kasama niya. Oo, halimbawa may isang napakagandang kwento kung saan lumapit ang isang mataas na opisyal ng Roma kay Jesus. Nakiusap ito sa kanya na pagalingin ang kanyang alipin. Tinawag pa nga niya si Jesus na Panginoon. Inaamin niya na mas makapangyarihan si Jesus kaysa sa kanya. Pinuri ni Jesus ang lalaking ito kasi ginawa nito ang isang bagay na hindi pa nagagawa ng kahit sino. Hindi lang ipinapahayag ni Jesus ang kaharian ng Diyos, kundi sinasabi din niya na siya ang hari. Kaya kumalat ang balita na ang isang Hudyo mula sa Galilea ay nagpapahayag at kumikilos na parang siya ang hari ng Israel. Pumili pa siya ng 12 alagad, simbolo ito ng 12 tribo ng Israel. Pinagaling niya ang mga tao at pinatawad ang kanilang mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay naging banta laban sa mga pinuno ng Israel kaya sa huli ay nagdesisyon silang patayin siya. At hinayaan ni Jesus na mangyari ang plano nila. Oo, talagang
kakaiba ito kung pinaplano mong maging hari. Tama ka. Pero para kay Jesus, kailangan itong mangyari. Nakita ni Jesus na ang kasalanan at pagkawasak ng Israel ay maliit na bahagi lang ng kalagayan ng tao sa kabuuan. Ang totoo, lahat ng tao ay nagrebelde laban sa Diyos. Ang resulta nito ay trahedya at pagkawasak ng buong mundo. So, paano dadalhin ng Diyos ang kanyang paghahari sa ganitong klase ng mundo? Naniniwala si Jesus na mangyayari ito kung iaalay niya ang kanyang sarili at mamahalin niya ang kanyang mga kaaway. Ito ang dahilan kung bakit sa mga ebanghelyo, inilarawan ang pagpapako kay Jesus sa krus bilang kanyang pag-akyat sa trono bilang hari ng mga Hudyo. Oo, tumanggap pa siya ng korona. Binigyan din siya ng damit. Itinaas siya hindi sa trono, kundi sa krus. Ang gandang makita ang mga paa na nagdadala ng magandang balita. At ang magandang balita ngayon ay natalo na ni Jesus ang kamatayan at naghahari siya sa lahat. Tinalo niya ang ating mga kasalanan at kasamaan. Nagtagumpay siya laban sa mga ito dahil sa kanyang buhay at sa kanyang pagmamahal. At pagkatapos ay ipinadala ni Jesus ang kanyang mga alagad para pumunta sa iba't ibang lugar at ipagpatuloy ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa pabaliktad na kaharian. At para imbitahan ang lahat na ipahayag ang kanilang katapatan sa kanya. Ang hari na tumalo sa kamatayan gamit ang kanyang pag-ibig.